not to be ashamed. Rightly dividing the word of truth. Yan po ang kailangan i-consider ng mga tatay. At not just only yung mga tatay, kahit yung mga anak, at lahat ng mga members sa simbahan ito. Kaya dapat po natin isaalang-alang ang salita ng Panginoon. Ito po ang magtuturo sa atin. Ito po ang magtutuwid sa atin. Ito po ang magbibigay sa atin ng kasiglahan spiritually. In order for you to be grounded spiritually, kailangan po natin ang salita ng Panginoon. Now, not just only that. The father who has been grounded spiritually provided the needs of his family. Grounded ka ba spiritually? Malalim ka ba sa paglilingkuran mo sa Panginoon? Alam niyo po kung sino po yung mga malalalim daw sa paglilingkuran sa Panginoon? Yung nagpupuno ng mga pangangailangan sa kanyang pamilya. Hindi mo iaasa sa kapitbahay, hindi mo iaasa sa iyong magulang, hindi mo iaasa sa iyong kamag-anak na mayaman. Iaasa mo una sa Panginoon at ikaw ang pinagkatiwalaan ng Diyos para sa iyong pamilya. At alam niyo po, sabi ng 1 Timothy 5:8, but if any man provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Biruin nyo, mas masahol ka pa sa hindi mananampalataya kung yung asawa mo, yung anak mo, napapabayaan mo at hindi mo napupunan ng pangangailangan. Para mong sinasabing, di ba? Huwag lang kaming sumama sa iyo, yung mga nakakakita sa iyo. Bakit? Napapabayaan yung pamilya mo eh. Hindi buhay ang Diyos mo. Hindi kayo totoo. Naman niyo po? Ay masahol pa, it is worse than an infidel. Yung hindi nagtitiwala sa Diyos, mas masahol pa tayo roon pag hindi natin napunuan ang pangangailangan ng ating pamilya. Kaya nga po, para ma-prevent, babalik kayo sa mga unang puntos eh. Ako niyo po, kailangan prepared kayo. Amen? Talagang naipanalangin. So, kailangan po, i-provide natin yung pangangailangan. And kung ikaw ay faithful, ang Diyos ang bahala sa iyo. Last. At tayo ay magtatapos sapagkat 10:30 na. Amen? Last. Are you still awake? Amen. Responsible father must be gentle. May pagpipigil, hindi mainitin ang ulo. Hindi mo nakukuha dahil macho ka, kailangan sumisigaw ka. Kailangan dahil macho ka na wala ka sa bahay. Dahil gustong ipakita na siya hindi under desire. Diba? Kailangan sumisigaw, kailangan kumakagaw. Diba? Kailangan siga. Para ipakitang hindi sila tigasaing, tigalala. Diba? Parang naalala ko yung kwento ni diba? Ni San Pedro eh. Alam niyo yun? Yung kwento ni San Pedro, sabi ni San Pedro din sa langit, lahat ng mga Andres, pila dito. Abay! Tapos dito sa kapila, yung mga hindi Andres. Alam niyo Andres Desaya. Dito yung mga under Desaya, o Andres, dito. Abay, yung mga nasa langit na kalalaki, pumila doon sa Andres. Nakakahiya! Pero may isang nanindigan, kamo. Isa lang. Nakulat si San Pedro pa. Meron pa pala sa panahon ngayon na hindi Andres. Pero i-interview ngayon ni San Pedro. Sabi niya, alam mo, bilib ako sa'yo. Sabi niya. Kasi, sa dami nang nandito sa langit, ikaw lang nag-iisa ka nanindigan. Hindi ka Andres. Ano bang sikreto mo? Ano sabi ng sagot nung hindi Andres? Sabi kasi ng asawa ko, dito rin ako pumila. Andres pa rin pala. Diba? So, hindi po kailangan daanin natin sa pamatyuhan at sigaw-sigaw ang pagiging responsable at pagiging pagiging mamamahala sa kanyang tahanan. Responsible father must be gentle. Bakit? Yun po yung tunay na karunungan. Tingnan po natin James 3:17. James 3:17. Ang sabi niya, but the wisdom that is from saan galing
yung wisdom that is from above is first one, pure. Ito yung kaninang inaralan natin, godly. Amen? Pure. Spiritually grounded. Pure. Amen? Pero, then, peaceably, and then, gentle. Nakakaya niyo ba, kapatid? Amen po ba? Gentle. Mahinahon. Hindi yung panalos-dalos sa desisyon, kaya nagkakanda, di ba? Kakanda problema eh. Kasi hindi gentle, hindi mahinahon. Umiinit kagad yung ulo eh. Oo. Kaya pinahiya yung anak. Yung anak naman, sumama loob. Di ba? O yun po yung nangyayari. Yung kasampakang sinampal sa harap-harap sa tao. Acho ako. Sinaktan. Kung tutusin kaya, inugod sa tadyan eh. Alam niyo kung bakit? Inugod sa tadyan? Para mahalin. Hindi inugod sa kabaong para suntukin. Hindi inugod sa paa para sipahin. Hindi inugod sa ulo para i-headbutt. Inugod sa tadyan. Malapit sa puso. Amen? Amen. So, responsible father must be gentle. Kailangan kung responsable ka, marunong ka maging mahinahon. Kasi pag mahinahon ka, makapag-iisip ka ng maayos. Pero kung ano ka, di ba, kung padalos-dalos ka, alam niyo po, ang dami na pong nasira na pamilya, ang dami na pong napahamak dahil sa padalos-dalos, dahil sa init ng ulo. Oo, init ng ulo. Kasi hindi mo na pwedeng ibalik yung nagawa mo na eh. At nasabi mo na eh. Kasi pag mainit ulo mo, masasabi mo kahit hindi mo naman talaga gustong sabihin eh. Nangyayari po sa akin yun eh. Oh. Kaya ka, until now, subject pa rin ako rito. Be gentle. Amen? Maging gentle, mga tatay. Lalo na sabi ng Bible, yung wisdom that is from above is first pure, then peaceably, and then gentle. Amen? Amen. Maging gentle tayo. Gentle in what? Gentle in dominating is family. Diba? Saan? Sa pamamahala sa iyong pamilya. Hindi mo kailangan kuwain yan. Saan? Sa pasigaw-sigaw at pawala-wala. Hindi po. Sa pasiga-siga. Hindi. Para mapangunahan mo ng maayos ang iyong pamilya, kailangan maging mahinahon ka. Alam mong kontrolin ang iyong sarili. Kasi nawawala rin yung mga yan eh. Pag hindi na kontrol, lalo na ang babae sa bayan mo, hindi ka mag-uubra. Oh, sige, magsabayan kayo. Kaya anong gagawin mo? Sasampalin mo na lang eh. Kaya nga, susuntukin mo na lang eh. Ayaw tumigil eh. Hindi ka kasi uubra, tumigil ka na. Sasabayan mo pa eh. Oh, nakaka-relate ba kayo? Tama? Ngayon, ay naghihiwalay dahil nasa pate, umalis. Ngayon, kung ikaw, may kapayapaan ka galing sa Diyos, gentle ka. Alam mo na meron kong mga buwan ng dalaw yan. Tama? Mauunawaan mo sila eh. Hindi init ang ulo mo, bakit? Sige, pumunta ka na lang. Mamaya ka na lang. Diba? Pag okay na, mag-usap na tayo. Tama niyo ba ibig sabihin? Tama niyo po? Be gentle. Hindi po pag sinabayan nyo, hindi kayo mananalo. Kaya para na mapatigil nyo, gagawa kayo ng paraan na na talagang daanin sa pisikalan na to. Kakalagawin nyo na. Ay, hindi po. Be gentle. Hindi mo lalo mapapamahalaan. Palagay nyo, pag umalis yan, makakapamahala ko ba sa tahanan mo? Hindi na eh. Wala ka nang papamahalaan. O naglayas na eh. Bakit? Nasaktan mo na nga eh. Naman niyo po? Umuwi na sa nanay. Umuwi na sa magulang. Nasaktan mo na eh. Kaya kailangan maging gentle po tayo. Mahinahon lang. Saan? Sa pamamahala. Kung spiritually grounded ka, hindi naturuan mo yung asawa mo na May sinabi ang Ephesians, di ba? Submitting yourselves one to another in the fear of God. Kailangan magpasakot tayo sa pagkatakot sa Diyos. Why? Submit yourselves unto your husbands as unto the Lord. Kung inunawa mo at sinama mo sa church at nakapakinig ng salita ng Panginoon, di mababago sila. Amen? Amen. Kaya yung mga asawa, at least narinig niyo po itong word of God, gawin na. Hindi ko matalino kayo na ang magiging dominante sa tahanan. Kailangan magpasakot
na ang may akda ang Diyos. Kaya pasakop na po. Amen? O, kita nyo, nagpapasakop naman eh. Kailangan lang dala. Gentle lang. Amen? O, katulad hindi naman ako nagagalit eh. Mga asawang baba. Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag. Amen? O, ano pa? Diba? Yung mga bata. Ay, katulad na sinabi ng Bible, my son, hear the instruction of thy father. Eh kung galit-galit ka, paano pa makakapakinig din ng maayos? Kausapin mo ng masinsinan. Amen? Kaya nga sabi ng Bible provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Kaya kailangan mo muna, babalik ka dun sa katlong puntos na kailangan mo maging spiritually grounded para matuto ka, ikaw ang unang matuto. Same thing in the leader. Kami bilang pastor, as we preach, hindi pwedeng nag-preach kami rito and yet, hindi namin ginagawa yung aming pinipreach. Ako niyo po? We need to practice what we preach. Why? Hindi po kami magiging effective preacher. Hindi po. Kahit ang dami nag-forward dyan, kung alam ng isang manggagawa o ng isang mangangaral sa sarili niya, hindi niya ginagawa yung salita ng Diyos. Nonsense. Kaya kailangan mauna kami. And same thing sa mga tatay. Mauna kayo, maging spiritually grounded kayo. Nang sa ganon, mapamunuan nyo gently, ang alin? Ang inyong tahanan. Lalo na talagang ang lalaki po ang pinili ng Diyos. Kaya nga nung nagkasala sila Eva at Adan, bagaman si Eva ang nauna, pero sino ang hinahanap ng Panginoon? Si Adan. Bakit? Siya yung pinamahalaan sa tahanan. Yun po yun. Hindi na tayo papakatagal. Secondly, gusto ko bigyan ng pansin dito. Lalo na, ang sarap. Katulad po nung sinabi ni Joshua, di ba? As for me and my house, we will serve the Lord. Sana kung pamamahalaan mo ang iyong tahanan, ganito ang sabihin mo sa iyong tahanan. Diba? Maglilingkod tayo sa Panginoon. Bagaman, masasabi natin, though no one joins us, still we will follow. Pero mas masarap may kasama. Amen. Masarap kasama mo tatay mo, kasama mo anak mo, kasama mo asawa mo. Amen. We will serve the Lord. Now, secondly, gentle in dealing the problems. Not just only in dominating, but also dealing. Paano ba natin hinahandle yung problema? Kung hindi ka payapa, kung hindi ka mahinahon, hindi maayos ang problema, lalala pa. Diba? Lalala pa. Lalo na, huwag naman sanang humanto. Kaya nga po merong pastor. Kaya dalhin niyo po ang inyong anak sa simbahan para maalagaan. Kasi, minsan sinisisi na, lalo na kung dumating sa pagkakataon, bumagsak ang iyong anak. Saan? Sa exam. Diba? Kasi, bakit ka ganyan? Buti pa yung anak ng kapitbahay, taas at ikaw. Yung anak ng kapitbahay yun yun ang anak mo Bakit may ginawa ka pa? Bakit yung anak ng kapitbahay mo, tinutukan ng magulang yun? Baka inaral ng maayos. Tapos, kukumpara mo sa iba. Buti pa yung anak ng kapitbahay natin at tataas ang grade ko, puro palangol. Anak pala ng doktor. Siyempre tinuruan yun ikaw hindi mo naman tinuruan Tapos nagre-reklamo ka, minsan sinisisi lang natin sa anak. Pero hindi natin tinitingnan yung part natin. Bilang tatay, bilang nanay. Tama niyo po? Parenting po ito Amen? Minsan, unfair. Ang tigas ng ulo mo! Ang matigas ang ulo. Pero subukan mo ang bait. May sinasabi ka? Wala. Walang compliment. Pero pag ang tigas ang ulo, ang dami naririnig ng anak. Hindi ko kinakampihan yung mga anak dito. Mamaya kayo mga anak. Pero what I'm trying to say, unfair ang maraming magulang. Walang compliments, and yet, ang daming sermon. Ang daming mga binabato. Diba? Pero pag nakagawa ng mabuti, nag-bless, ano nakain mo? Ininsulto mo At sipag, nilalagdag ka ba na? Naku, yun po ibig sabihin? Nagsipag na nga, iniinsulto pa ng marami. Amen? Huwag na. Saan ako nagsipag? Ayun, anak, pagkatulong ka. Keep it up. Hindi Ano nakain mo? Ganun pa nangiinis pa. Tama po?
na compliment. Ang insulto pa. So yun po yung mga kapatid. Eh sa totoo lang, sa tahanan po magmumula ang lahat. Sa tahanan. Bakit may mga korap na politiko? Sa tahanan nagmula yun eh. Alam niyo kung bakit? Kasi sa tahanan, pag inutusan ng mga anak, kailangan pa ng, anak, sa'yo na yung 20, sunod ka na. May lagay eh. Ang mga magulang minsan ang nagpapasimuno ng korupsyon. Hindi tama na binabayaran ng magulang ang pagsunod ng inyong anak. Why? Susunod sila, hindi dahil bayad sila. Susunod sila dahil may magulang sila ng utos. And children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito ang tama. Hindi dahil tama ang magulang nyo, kundi ito'y tama sa harapan ng Panginoon. Yun po yun. So, maging balance po tayo. Maging balance po in parenting. Marami pa eh. Oo, marami pa. Pero gusto ko lamang bigyan ng pansin in dealing the problems. Yung anak mo, nabuntis. True to life story yan. Tama? Nangyayari po yan. Anong gagawin ng tatay? Hindi na kita anak! Wala kayo! Ha? Sisigawan mo. Itinatakwil kita. Hindi mo dinil ng maayos yung problema. Nagkasala. Sa totoo lang, kaya naman pala nagkasala, hindi niya alam yung yakap ng may mali siya at yakap ng may pagmamahal. Bakit? Hindi mo niyakap eh. Kaya hindi niya alam yung nararamdaman o hindi niya alam damahin yung yakap na may pagnanasa at yakap ng may pagmamahal. Dahil ikaw na ama, hindi mo niyakap, lalaki ka eh. Hindi nila alam yung yakap. Ang akala nila yung boyfriend nila, yakap ng boyfriend nila, akala nila yun ang tamang yakap. Hindi nila alam, sinachansingan sila.